Teodoro, ito ang ulat panahon ni Moses, ang inyong bantay panahon ng bagong henerasyon. Mula sa datos ng Project Moses powered by Genesis, hatid namin ay lokal na ulat panahon sa oras na ito. Ako si Engineer Junal Mingi, ang inyong weather correspondent ngayong araw. Ayon sa huling ulat ng Pag-asa, patuloy na nagdudulot ng pag-ulan ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na may layong 120 kilometers southeast of Pinatuan, Surigao del Sur as of 3 a.m. Bagamat mababa ang tsansa na ito ay maging bagyo, nagdudulot naman ito ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang easterly sa Luzon at Visayas, kaya asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Para naman sa bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito ay nasa tropical storm category na may international name Hagupit. Natagpuan ito sa layong 1,995 kilometers of east of northeastern Mindanao na may hanging 65 km per hour at bugso na 80 km per hour. Base sa track projection, maaari itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng Sabado ng gabi o Linggo ng umaga at bibigyan ng local name na Bagyong Kaloy na maaaring makaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon at silangang bahagi ng Visayas early next week. Batay sa satellite imagery, bagamat may mga kaulapan sa probinsya, asahan pa rin ang maaliwalas na panahon sa mga susunod na oras. Kaya't patuloy na nakapagtatala ang Project Moses powered by Genesis ng aktwal na datos ng panahon, particular sa heat index at rainfall amount gamit ang site-specific localized weather stations sa bayan ng Victoria at ng Nauhan. Sa nakalipas na 7 araw, ang heat index ay umabot sa 33 hanggang 43 degrees Celsius, na itala ang pinakamataas noong Biyernes, May 1, na umabot sa 43 degrees Celsius, habang ang pinakamababa ay noong Lunes, May 4, na umabot sa 33.6 degrees Celsius. Ganon din nakaranas tayo ng pag-ulan na umabot sa 26.4 mm kung saan ang pinakamalakas na ulan ay umabot sa 18.20 mm noong Lunes. Samantala, ang pinakamataas na heat index na naranasan sa buong linggo ay umabot sa 47.07 degrees Celsius na naitala noong May 4 alas 10 ng umaga. Sa susunod na 12 oras, inaasahan pa rin ang mainit at malinsangang panahon bagamat may mababang tsansa ng pag-ulan. Mabuting magdala ng payong bilang panangga sa init o hindi inaasahang pag-ulan. Para sa paalala, para sa mga may nakatakdang outdoor activities ngayong weekend, tingnan muna ang lagay ng panahon. Mainam na magdala ng payong o sombrero kontra init o ulan. Sa mga motorista, mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa maiinit at maalikabok na kalsada, ganun din kapag madulas ang mga daan. Magsuot ng preskong damit at panatilihing hydrated sa pamamagitan ng regular na pag-inom ng tubig. Para naman sa ating mga magsasaka, mainam na alamin muna ang lagay ng panahon kung sakaling magbibilad ng mga-ani. Ang datos na kinokolekta ng Project Moses powered by Genesis ay mula sa aktual na developed weather station na nakatayo sa Minsu Main Campus. Ito ay site-specific at nagpapakita ng aktual na kondisyon ng panahon sa lokasyon. Iyan muna ang ating weather update. Muli, ako si Engineer Junal Mingi at ito ang ulat panahon ni Moses. Ang inyong bantay panahon ng bagong henerasyon. Upang hindi mahuli sa lagay ng panahon, huwag kalimutang bisitahin ang aming official website sa projectmoses.minsu.edu.ph at ang aming official Facebook page na Project Moses powered by Genesis. Para naman sa mga pinakabagong balita at anunsyo mula sa ating universidad, bisitahin ang official Minsu website sa www.minsu.edu.ph at i-follow ang ating official social media pages sa Facebook, Instagram at YouTube at The Minsu Official. Magandang araw!